Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiboy. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasan ko at matagal na rin nangyari ito. Hindi ako sigurado kung saan ako magsisimula, lalo na sa pagbuo ng kwento para lamang mailathala ko na po ito. Alam ko naman na malaki ang pinagbago mula noon, lalo na sa bagong henerasyon ngayon, na sobrang moderno na. Bihira ka lang makakita ng mga taong walang hawak na cellphone. Bihira ka na makakita ng mga batang naglalaro ng habulan, tagu-taguan, at yung mga karaniwang mga laro dati na nakagis na natin mga masakit mang sabihin, pero aminin na nating matanda na tayo. Bali, ang karanasan ko na ito ay nangyari sa Camarin, Caloocan. Hindi talaga ako laking taga-Camarin. Taga-Negros ako. Pero dahil na destino ang tatay ko sa Luzon, napilitan kaming lumuwas nun. Pulis ang aking ama, habang ang nanay ko naman ay guro. Pero hindi pa siya nakapagsisimulang magturo nun. Basta may inaantay siya nun. Naging mahirap pa yun dahil reserve ang nanay ko sa Visayas, pero nalipat kami sa may Luzon. Akala ko pa'y maninibago ako nun. Kaso katulad lamang din pala ng probinsya yung bubungad sa akin. Balik ka pareha lamang ng kultura. Nasa edad 12 taong gulang ako. Kung hindi kasi ako nagkakamali ay bakasyon ito, taong 1992. Magi-grade 6 na ako noon. Tapos ongoing ang transfer ko. Maaga kasing inasikaso ng aking ina ang paglilipat ko noon, para hindi ako mahirapan pagdating ng pasukan. Kumbaga, sa probinsya pa lang, nakuha niya na ang Form 137. Katunayan, hindi ko talaga natapos ang grade 5 ko. Hindi ako nakapag 4th grading, pero binigyan ako ng konsiderasyon. Emergency kasi ang paglipat namin, at isa pang dahilan, nakahanay din ako sa mga may matataas na marka. Hindi naman sa pagmamayabang, pero matalino ako dati, maging sa kalokohan. Bugtong na anak lamang ako. Hindi na nasundan pa nun. Itago na lamang natin ang mga magulang ko sa pangalang Neneth at Pablo. Bagay na malaman nyo na dahil hindi lang talaga ako ang nagkaroon ng karanasan, kundi ang buong pamilya namin. May kamag-anak kami sa Camarin. Sa kahabaan ng Camarin patungong Bagong Silang ito. Doon kami pumuslit pansamantala. Si tatay naman noon ay sa Novaliches na kadestino. Malapit lang. Siyempre, marami kaagad akong naging kaibigan. Iba kong ituring ang isang baguhan noong mga panahon na yun na para bang sobrang halaga. Malaki din ang naging adjustment ko. Hindi ko pagamay ang magtagalog, kung kaya't pautal-utal ako noon, lalo na sa mga ekspresyon. Pero katagalan ay nasanay na rin. Alam nyo, kapag baguhan ay maraming nagkaka-interes. Maging ang mga babae noon, nako, panay sipat. Para bang nakakita ng gwapo. Siyempre, sa batang edad na yun, naroroon na yung reto-reto. Tapos yung nare-reto sa'yo, mahihiya ka naman. Hanggang sa mabuo doon ang mararamdaman mo sa isang tao. Nangyayari ito sa tuwing naglalaro kami. At dito ko nakilala si Carlin. Nang dahil sa reto ay nagkaroon kaming dalawa sa batang edad ng tinatawag natin noong spark. Nahihiya talaga ako sa kanya noon. Ewan ko ba, parang gusto niya rin naman ako. Gawa ng sinasabi ito ng ate ko noon na siyang anak ng kamag-anak namin. Si Ate Ibiang yon. Hanggang sa tumagal, kahit hindi kami nagkakausap ay naging mag-close kami.
na para bang magkasintahan na. Nagre-regaluhan, nagsusulatan pero ang hirap isama sa sulat nun ng katagang I love you. Minsan ay sa dahon pa ng mga kung ano-anong halaman. Doon ang mensaheng inilalagay tapos ipinapadala naman sa isang kaibigan patungo kay Carlin. Sumasagot naman si Carlin nun. Siyempre sa likod ng dahon ang sagot nun. Puro lang kamustahan. Diba? Ngayon, makakakita pa ba kayo ng ganon? Siyempre wala na. Sir Seth, wag po sana kayong mainip. Gusto ko kasing simulan ng kwento mula talaga sa kung paano nagsimula ang karanasan na ito. Nabigyan kami ng maliit na espasyo sa lupain ng kamag-anak namin. Dito nagtayo ng bahay ang mga magulang ko. Sapat lamang sa laki yun. Din naman kasi ang espasyo. Basta ang mga nakapalibot doon ay mga bahay. Parang compound sa compound. May mga payak na tirahan at may mga moderno din. Pero makahoy doon na para lamang ding probinsya. Noong mga kapanahunan. Sa isang looban ng bahay nila Carlin, kumbaga nasa dulo, bihira naman ang kabahayan doon. Mga mangga makikita at nagtatayugang mga kaimito na merong mga violet na bunga. Nagkaroon ng isang okasyon noon. Kung hindi ako nagkakamali, birthday ata yon sa isa sa kaidara namin. Alam niyo naman ang kultura natin na halos lahat lang ng mga barkada iniimbitahan, mga kalaro at mga kasama sa kalokohan. Hapon yon, naroroon din ako. Siyempre, naroroon din si Carlin. At lalong-lalo nang naroroon din ang mga larong bayan natin kapag birthday. Nagtataka ako noon kay Carlin. Hindi ito sumasali sa amin. Dumalo siya pero hindi nakikain. Nakaupo lamang ito sa isang tabi. Nanonood sa kasiyahan nun. Ako naman noon ay lumapit. Pasimpleng dumaan tapos syempre, hindi pwedeng hindi magkunwari. Ay Carlin, bakit hindi ka sumali sa kanila? Tsaka hindi kita nakitang kumain ah. Habang nagsasalita ako noon ay hindi ako nakatitig sa kanya. Alam ko kasing madali lang mapansin ng mga kaibigan ko yon. Iniiwasan kong matukso. Maliban pa diyan, nahihiya din talaga ako sa kanya. Alam niyo na, kahit puppy love lang yon. Pero ni minsan ay hindi ako nakahawak sa kamay niya. Maliban na lamang sa laro, pero tulak naman yon. Ayon naman kay Carlin, busog ito at wala siyang ganang maglaro. Pagkatapos ay binalik niya ang tanong ko, bakit ako daw ay hindi sumali? Hindi ko alam kung bakit ako nakapagbitaw ng salitang, gusto kita makausap. Matapos kong makapagsalita, nakaramdam ako ng matinding hiya nun. Sa naaalala ko noon ay dumistansya pa ako sa kanya tapos panay tingala. Sumagot naman ito. Sabi niya ay gusto niya rin akong makausap. Kahit papano, hindi lang sa sulat nangyari pero nahihiya din umano siya sa akin noon. Sa puntong yon, doon na nagsimula ang ikalawang baitang ng pagtitinginan namin. Second base. At doon ko din siya tinitigan. Sabi ko pa, ako din, nahihiya. Dagdag ko ay maghanap na lamang kami ng lugar kung saan mag-uusap nun. Mabilis siyang tumango. Tapos sabi niya, sumunod umano ako sa kanya. Dinala niya ako malapit sa kanila. Makahoy at taguyon. Naupo kaming dalawa sa isang tumpang puno na napuno ng anay. Dito ay nagkaroon na ako ng pagkakataon pero siyempre, walang nangyari kaagad. Nakaupo lang kami, walang kibuan. Para bang nag-aantayan kung sino ang unang magsasalita. Pinagpapawisan yung noo ko noon, kasama ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay ganun din ang nararamdaman niya.
Hanggang sa kinamusta ko siya. Doon ay nagkausap na kami. Tapos nagtuloy-tuloy na yun na parang ayaw ko nang putulin. Napakagaan sa pakiramdam. Alam kong alam niyo din ang pakiramdam na ito. Siguro, inabot kami ng 2 oras doon. Palubog na ang araw. Medyo madilim na. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang sumulpot itong nanay ni Carlin. Gulat na gulat ako gawa ng hindi ko man lang nakita yon. Samantalang pabor yung kinauupuan namin na makita kaagad kung may ibang tao. Mantakin niyo, Sir Seth. Nasa tabi ko na kaagad yon. Ni hindi ko man lang napansin na lumapit ito. Ultimong si Carlin nagulat. Yung nanay ni Carlin ay itago na lamang natin sa pangalang Annabel. Nakatayo lamang yon at nakatitig sa akin. Hindi kumikibo. Napakasama ng tingin. Para bang galit. Aminado ako magagalit talaga magulang kapag nakita ang anak o napagdudahan na may ginagawang hindi pa akma sa edad, pero iba yun eh. Para kasing pakain ng tao. Bukod pa doon, tumutulo yung laway niya. Nakita ko itong dumadaloy sa labi. Umabot pa ng baba nun. Tumayo si Carlin. Tapos ay sinabi nitong uuwi na siya. Yung paglalakad ni Carlin ay dire-diretso. Kala ko susunod ang nanay nito kaagad, pero umupo ito sa tabi ko. Parang sasabog ang dibdib ko noon sa kaba. May amoy pa ito ng hindi kaaya-aya. Amoy putok yun. Parang walang ligo at hindi nakapanuklay. Minumuta pa ang mga mata na wari ba'y kakagising lang. Gusto ko nang tumakbo. Nakatitig ako sa kanya at nakatitig din ito sa akin. Walang pagpiyok nun. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng pagtawag. Paglingon ko ay si Carlin yon. Nasa malayo na ito at pinapauwi niya ako gawa ng malapit na umanong maggabi. Sa maniwala man kayo o sa hindi, pagbalik ko ng tingin ko sa nanay ni Carlin, wala na ito doon. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Saan nagpunta yon? Inikot ko pa ang paningin ko sa buong paligid, pero wala talaga, Sir Seth. Hanggang sa nakarinig ako ng tunog ng dahon. Para bang hinampas yun ng malakas na hangin. Sa sobrang pagkagulat ko noon ay kumaripas ako ng takbo. Nang makarating sa kalsada, doon ako nagpahinga. Nakatukod ang mga kamay ko sa tuhod habang hingal na hingal nun. Muli kong tiningnan ang lugar nila Carlin. Nakita ko ang nanay niya. Nakatayo ito sa isang puno. At titig na titig ito sa akin. Tapos, nawaglit lang ako ng tingin nun. Pagbalik ko ng sipat doon ay wala na naman ito. Takang-taka ako nun. Manghang-mangha ako kung ano bang klase ng tao ang nanay ni Carlin. Hanggang sa may napadaan dong isang matandang lalaki. Kilala ko lang sa mukha pero hindi ko alam ang pangalan. Sinitsitan ako nito at ang sabi ay wag daw akong tatambay sa lugar ng ganoong oras. Nagtanong ako nun, "May aswang, boy. Mag-iingat ka dito." Wika ng matanda habang nakasimangot ang mukha niya. Walang ano-ano ay tumingin ito banda sa bahay nila Carlin. Segundo lamang ang namagitan. Muli akong sinita ng matanda. Tapos umalis na ito. Hindi na ako nagtagal doon. Umuwi ako at nakasalubong ko pa mga kaibigan ko.
Tinukso pa ako dahil nakita daw nila ako na magkasama kaming umalis ni Carlene. Isang lupalop pa daw kami nag-date noon. Gusto kong makapanapak noon. Wala na ako sa ulirat. Binanatan pa talaga. Basta, nagtimpi na lamang ako noon. Hindi ko naman sinabi sa mga magulang ko ang mga nasilayan kong nakakatakot. Tapos yung sinabi pa ng matanda na nakakapagpapabagabag talaga sa isip. Yung aswang, para bang ang ipinupukol noon, sina Carlene. May duda na ako noon pero hindi yon sapat para magparatang ng tao. Inisip ko noon na baka may sakit sa isip itong nanay ni Carlene. Madalang ko lang kasi makita yon. Tapos hindi naman lumilingon kapag napapadaan at parang walang kaibigan. Ilang araw ang nakalipas. Hindi ko na nakita pa si Carlene. Nagtataka ako noon. Gawa ng madalas naman itong lumalabas tuwing hapon. Nakikipaglaro sa amin. Minsan pa ay inaabot ng gabi. Pero sunod-sunod na araw na hindi ko na siya nasisilayan. Medyo nakakaramdam na ako noon ng pag-aalala. Ang daming pumasok sa isip ko na hindi maganda. Kaya noon, naisip ko nang puntahan ang bahay nila. Kaso natatakot naman ako. Magpaganon pa man ay desidido na ako. Masilayan ko lamang si Carlene noon ay ayos na sa akin. Bahala na ako. Kahit pagkatapos takbuhan na. Kung hindi ako nagkakamali noon, araw ng Sabado, nag-leave si tatay. 3 araw yun kasi nga nabuntis daw ang nanay ko. Nagkaroon ng maselang pagdadala kaya minabuti noon ni tatay na bantayan muna. Naipasuri ito sa doktor. Doon namin nalaman na 4 na buwan na palang tiyan ito. Pero hindi halata yung gawa ng medyo chubby si nanay noon. Hapon yun at sumisimple ako ng daan sa iskinita patungo sa bahay nila Carlene. Hindi naging sapat sa akin ang pagmamasid kung kaya lumapit ako ng lumapit. Yun bang pasipat-sipat sa itaas ng puno dahil nga namumunga ang mga kaimito nun. Pero ang totoong ginagawa ko talaga, inaalam ko kung naroroon ba ang nanay ni Carlene. Wala na kasing tatay si Carlene nun. Matagal nang yumao. Ayon sa narinig ko kay Carlene ay inatake umano ito sa puso. May kapatid si Carlene na lampas 20 ng edad pero may asawa na at nasa Batangas daw tumitira. Kapag tinitingnan mo yung bahay nila Carlene, para bang walang tao. Pero bukas naman ang pintuan at bintana. 2 palapag ang bahay nila. Luma na ito. Para bang guguho na rin na gawa lamang din sa kahoy. Maganda ang paligid kasi may mga tanim na halamang bulaklak. Kaso may kakaibang amoy lamang doon na para bang tapunan ng basura. Sa gilid naman ng bahay nila ay may paggawaan doon ng kandila. Ang ikinabubuhay kasi nila noon ang pagkakandila. Bali may tab na gawa sa yero. Lagayan ito ng tunaw na kandila. Tapos ay doon nilulublob ng paulit-ulit ang lubid umitsya ng kandila hanggang sa tumaba ito. Alam yan ng mga taga-Kamarin. Napaka-partikular dito noon ang paggawaan ng kandila. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ay meron pa rin sa lugar. Wala na kasi ako doon. Nasa Bataan na ako ngayon. Nakita kong sumilip si Carlene sa may bintana. Halata dito na nagulat yon. Tapos kumakaway ito na para bang ibig sabihin ay umalis ako. Parang may kinatatakutan. Ako naman noon, nakita ko na siya pero hindi naging sapat yon. Nagbago kasi ang isip ko. Gumanti ako ng kaway. Pinapalabas ko siya ng bahay. Lumabas naman ito. Tapos ay bumungad sa akin ng katagang, umalis daw ako. Baka abutan umano ako noon ng nanay niya. Sabi ko naman,
Hindi kasi siya nagpapakita kaya napilitan akong puntahan siya noon. Hindi ako pinapalabas ng nanay. Sige, umuwi ka na habang wala pa yung nanay. Ano bang problema, Carlin? Bakit hindi ka pinapalabas? Tanong ko. Pero ang sabi ni Carlin, wag na lamang daw ako noong magtanong pa. Hindi din naman niya sasagutin ito. Basta umalis lamang daw ako noon. Hindi ako napanatag. Habang nagsasalita si Carlin, nakikita ko sa mukha nito na para bang puyat. Malamlam ang mga mata tapos namamaga pa ito. Wari ko pa noon ay baka panay ito sa iyak. Hindi ako umalis. Sabi ko sa kanya kung may problema siya sa nanay, tumira na lamang siya sa amin. Napakalandi ko sa batang edad noon. Pero tingin ko talaga ng mga panahon na yon, may ginagawa sa kanyang nanay niya. Dahil kung wala, makakalabas sana ito, di ba? At hindi din mugto mga mata. Huwag mong pinapalala yung sitwasyon, Kiboy. Umalis ka na. Delikado yung kalagayan mo dito. Ano ba kasi, Carlin? Tsaka bakit delikado yung kalagayan ko? Sad ko nun. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang natulala itong si Carlin. Nakatingin sa likuran ko at halatang natatakot. Paglingon ko sa likuran ko, kita ko ang nanay niya. Pinangdidilatan ng mata si Carlin noon. Para namang pusang maamong umuwi itong si Carlin. Hindi ito umalis sa likuran ko. Inilapit nito ang mukha niya sa akin. Sinisingot ako. Amoy na amoy ko noon na para bang taong grasa siya. Yung mga mata niya ay ibang-iba sa normal na tao. May kung anong umiikot sa loob nun. Isa pa sa nakita ko ay nakabaliktad ang figura ko. Naroroon na naman ang laway nito na dumagayday na lang na hindi niya namamalayan. Buntis ang nanay mo. Bantayan siya. Katagang sinabi ni Annabel na agad kong kinagulat. Pagkatapos noon ay umayos ito ng pagtayo at naglakad na parang walang kaluluwa. Nakatirik ang katawan. Dire-diretso lamang ito. Nang makarating ito sa pinto ng bahay, lumiko ito at yung mata niya. Titig na titig sa akin nun. Nakayuko pero kitang-kita ko na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot nun. Nagulat lang talaga ako. Puno ng pagka-desperado kung kaya nagkusawalang bahala na lamang ako nun. Pagka-uwi ko sa bahay, kakarating lamang din nila nanay at tatay. Hindi naman ako pinunagawa ng nakatuon ang atensyon nila sa isa't isa. Nag-uusap. Kinagabihan pagkatapos maghapunan, umakyat ako ng terasa namin. Pinili kong tumambay doon. Ang bahay kasi namin, ang bubong nito'y semento na may railings doon. Mahilig kasi ang nanay ko sa mga orchids. Gawa ng masikip ang lugar, imbis na bubong na yero, pinagawan na lamang ito ng semento para doon ilagay ang mga halaman na yon. Nagdala pa ako noon ng efficacent. Nagpahid ako sa katawan kasi nga napakaraming lamok. Sakto lang talaga sa laki na para sa 4 na miyembro ng pamilya. Yung likod pa noon ay yero pa ang nakatabon kasi nga hindi pa natatapos yon. Bandang CR ito, nakatabi naman ang kusina namin. Iniisip ko noon si Carlin. Naguguluhan ako. Bukod pa diyan ay alam kong may misteryo sa pagkatao ng nanay niya. Kakaiba siya ng mga panahon na yon. Humiga ako doon sa may duyan at hindi ko namalayang nakatulog na pala ako.
nagising akong malalim na gabi. Napakatahimik na ng lugar. Madilim na din sa pasilyo ng lugar namin. Nagpasuray-suray pa ako noon gawa ng nahihilo ako. Ikaw ba naman binigla mo yung pagbangon eh. Kamuntikan pa nga ako noong malaglag sa duyan. Pababa na sana ako nang may narinig akong kagaskas ng dahon. Napatingala ako noon. May malaking puno din ng kaimito sa gilid ng bahay na parang nagsisilbing lilim ito. Gumagalaw-galaw ang mga dahon sa itaas. Sinipat kong maigi yon. Baka paniki lang o kung anong ibon. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang makasilay ako doon ng para bang may nakapatong na tao. Naaninag ko ito gawa ng maganda ang panahon at namimituin talaga ang langit nun. Kahit na walang buwan. Pero makikita ko talagang anino. Kahit anong titig ko, tao talagang nakikita ko. Gumalaw yon. Gumapang sa pinakadulo ng sanga at hindi man lang nabali. Iba na to, sabi ko pa sa sarili ko. Kung hindi ako nagkakamali, aswang ang nakikita ko noon. Naniniwala naman ako sa aswang pero hanggang kwento lang. May abilidad daw ito na hindi makikita sa normal na tao. Yun pa lamang sa nakita kong yun ay mapapaisip ka na talagang aswang yon. Sabagay, wala namang ibang paghihinalaan. Gabi yon at nasa itaas pa talaga ng puno. Lumipat-lipat ito. Nakapagtatakang kahit maliit na sanga, hindi man lamang nabali. Siguro, singlaki na lamang ng dalawang daliri ang tinutungtungan nito. Sinipat ko ang ibaba. Napamura ako gawa ng nakakandado ang gate. May gate kasi doon sa bungad ng hagdan. Kumbaga tarangkahan ito patungo sa itaas namin. Mababa lang naman pero kung titingnan ay mahirap alpasan kasi nga matutulis ang bakal. Nagdadalawang isip ako noon. Natakot na ako. Baka kung bumaba ako lundagan na lamang ako bigla. Kaya noong gumilid ako sa railings, tapos sumuksok sa kanto, kung saan may magkabilaang lagayan ng orchids doon. Nagtago ako. Pero habang nangyayari yon, nakatingala pa rin ako, tapos panay dasal nun. Gusto kong sumigaw pero para saan, 'di ba? Pabor na pabor ang nilalang kung sakaling gumawa ako ng ingay. Napakalapit lang niya sa akin, Sir Seth. Mga 2 o 3 di pa lang ang agwat. Hindi ko matansya kasi matagal na yun eh. Basta malapit lang talaga sa akin yon. Ang baho. Sobrang baho na mas masahol pa sa nabubulok na basura. Pero pamilyar sa akin yon. Para bang singtulad ng naamoy ko sa lugar nila Carlene. Ilang saglit lang, bigla na lamang itong lumundag. Doon mismo sa harapan ko ito lumundag. Kitang-kita ko na ito sa malapitan nun. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ako gumagalaw noon. Naririnig ko ang pagsinghot niya pero nakaharap ito sa kabilang banda. Nang tamaan ng liwanag, nanlaki ang mga mata ko noon. Kung hindi ako nagkakamali, nanay ito ni Carlene. Yung sayang suot nito, yun din ang sayang nakita ko kanina sa kanya. Nakabuhaghag ang buhok, tapos bigla na lamang yung dumapa. Nakakakilabot ang postura niya at napakaitim na mukha niya. Pati mata, napakaitim din. Nakaangat ang siko at tuhod nito
na para bang gagamba. Gumapang yon. Sumilip sa likod ng bahay. Gusto ko nang sumigaw talaga pero natatakot lamang ako. Wala akong kawala noon sa kanya kapag ginawa ko yon. Pero ang ipinagtataka ko, bakit hindi niya ako nakita? Siguro inakala niyang walang tao sa taas. Basta, ewan ko ba. Ilang saglit pa ay tumutuwad-tuwad na yon. Tapos ay tumingala at may kakaibang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Para itong sitsit. Pero tunog na iipit na biik nun. Basta ganon. Mga 10 minuto siguro ay patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Nagsisimula na noong makaramdam ako ng pag-aalinsangan. Napakainit. Pinagpapawisan ako ng mga panahon na yon. Naihi ako sa takot. Basang-basa na rin ang salawal ko. Kahit naiirita ako dahil maging ang butsi ko ay nabasa na. Wala na akong pakinon. Basta sa naaalala ko, hindi talaga ako noon gumagalaw. Ultimong ang paghinga ko ay pigil na pigil ako noon. Tapos yung aswang, matapos sa ginagawa niyang parang baliw, ay gumapang uli ito. Sa likod, may puno ng niyog. Matayog yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi ay bigla na lamang lumundag doon ng nilalang. Kitang-kita ko yon. Nakakamangha. May halong kilabot din yung mangha na yon. May distansyang niyog. Tapos, ang pagkadapo pa nito sa kabila. Nakapatiwarik kaagad na para bang tumambling. Kumapang ito pababa at dahil hindi ko siya makita noon, sinipat ko ito. Kumapang ako noon patungo sa kabilang dulo ng railings. Doon, nakita ko siya. Nasa likod ng banyo namin. Gumagapang yun ng pabalik-balik at panay dura ito. Nakasalampak ang katawan ko noon sa semento. Ulo lamang ang nakalitaw at nasa gilid yun ng isa pang lagayan ng orchideas. Alam niyo yung ugat ng parang niyog tapos binaliktad. Ganon ang lagayan ng orchid sa amin. Yung amoy sa lugar ay mas lumala. Patuloy yung aswang sa ginagawa niya. Ilang saglit pa ay gumapang na ito sa yerong nakatabon sa kusina at banyo. Hinalungkat niya yon ng dahan-dahan. Bigla na lamang itong pumasok. Sigurado na akong kami ang punteriya niya noong mga panahon na yon. Mabilis akong bumaba noon. Nagsisisigaw at umaalpas sa gate. Nagkagalos pa nga ako. Sumabit kasi ang damit ko. Tapos ay nawalan ako ng balanse. Mabuti na lamang at hindi ako natusok noon sa bakal. Kung nagkataon ay sa dibdib ko tumarak yon. Nagbukas ang ilaw sa loob ng bahay. Kasunod noon ay ang putok ng baril at pagsisigaw ng tatay. Naririnig ko noon na parang pusang malaki at galit na galit. Si nanay noon ay tinatawag ko. Pinapabuksan ko ang pintuan. Binuksan niya naman. Pagkapasok ko sa loob ay nakita ko ang nilalang. Naroroon ito sa ilalim ng lababo. Kitang-kita ko ng malinaw yon dahil natatamaan siya ng liwanag ng ilaw namin na para bang kinukulang sa kuryente. Nagpapatay-sindi ito. Kapag sumisigaw ang aswang ay siya namang pagpatay-sindi. Si tatay noon ay hinahalungkat ang cabinet namin. Siguro, naghahanap ito ng bala. Si nanay, nakasuksok sa kanto ng bahay. Ilang saglit pa ay dumating bigla sina Ate Ibiang at ang tatay nito. Nagtanong kung bakit umano may putok ng baril.
Pero nang makita niya ang nilalang ay kumuha din ito ng pamalo. Pinalo ng pinalo ang nilalang na nagsusumiksik doon sa lababo. Nahirapan siguro yun sa paglabas. Si tatay, siguro dahil wala nang nakitang bala, ay kumuha ito ng patalim at sinusundot yung nilalang na yon. Ilang saglit lang ay nakalabas ito. Lumabas sina tatay at yung tatay ni Ate Ibiang. Ako naman noon ay sumilip sa may bintana. Nakita kong patalon-talon ang nilalang at gumapang paakyat sa puno ng niyog. Napakabilis nito. Nawala kaagad sa isang iglap lang. Si tatay ay panay mura noon. Nabulabog pa nga ang lugar. Katunayan ay may ilang kapitbahay noon na nagbukas ng ilaw sa kanilang tirahan. May lumapit din sa amin. Nagtanong kung ano daw ang nangyari. Sabi naman ni tatay, aswang daw. Akala niya umano'y magnanakaw. Kaso, nang buksan niya ang ilaw, ay bumungad nga sa kanya ang nilalang na yon. Pinagalitan ako noon ni nanay. Nagtanong kung saan ako galing. Sinabi ko naman na nakatulog ako sa may itaas at ako ang unang nakakita sa nilalang na yon. Sinabi ko rin na mula yun sa puno ng kaimito na kapatong. Pero hindi ko sinabi kung sino ito. Naisip ko kasi noon si Carlene. Natatakot akong baka kapag sinabi ko yon, lulusubin naman ang bahay nila. Sa madaling salita, Sir Seth, inilihim ko ang lahat. Ang sabi naman ng tatay ni Ibiang, hindi daw ako napansin ng aswang habang nasa itaas. Doon, nalaman ko na dahil pala ito sa pinahid kong efficacent. Inalam kasi ng tatay ni Ibiang kung bakit nun. Inamoy pa niya ako. Kaya siguro, yun ang naisip niyang rason kung bakit hindi ako naamoy ng nilalang na yon. Dahil sa amoy ng efficacent ay hindi ako napansin. Pangsinghot umano kasi ang ginagamit ng aswang. Tapos nakatago pa talaga ako. Yung tatay pala ni Ibiang ay itago na lamang natin sa pangalang Tatay Samson. Nag-usap sina Tatay Pablo noon. Narinig kong sinabi ni Tatay Samson na may aswang talaga sa lugar. Walang ibang sadya daw ang aswang kung hindi ang nanay ko. Lahat umano na nagbubuntis sa lugar ay nakakaranas noon ng panggagambala. Sa amin nga lang daw nangyari ang pinakamalala. May pinaghihinalaan sila pero wala pang patunay. Narinig ko na binanggit nito ang pangalan ng nanay ni Carlene. Ang Tatay Pablo naman noon ay nagmungkahi na puntahan daw nila. Kaso inabisuan ng Tatay Samson. Huwag umano, dahil baka hindi yon. Baka mapahiya lamang sila kumbaga. Pero susubukan niya umanong matyagan. Napuruhan naman ito sa pagsaksak at pagpalo. Tiyak ay magkakaroon yun ng bakas. Tumango lamang ang aking ama. Nagpasalamat ito sa presensya nila Tatay Samson at Ate Ibiang. Mula ng araw na yon, dahil nga sa pagkabulabog, wala ka nang makikitang kabataang gumagala pagsapit ng takip silim. Ang mga kaibigan ko hindi na lumalabas. Maging kahit may araw pa ay nasa kanya-kanyang bahay sila. Ako noon ay nakakalabas naman pero hindi na nakikipaglaro pa. Mas naging mahirap sa akin ang sitwasyon, lalo na sa kaiisip ko noon sa kalagayan ni Carlene. Isang linggo ang nakalipas. Namatay ang nanay ni Carlene. Ayon ito kay Ate Ibiang. Dumulog kasi sa kanya si Carlene na pakisabihan umano akong uuwi sila sa Bulacan. Namatay umano ang kanyang ina at doon daw mangyayari ang lamay noon. Nagulat ako. Kaagad kong napagtanto na baka dahil yun sa mga natamong sugat mula kila Tatay Pablo at Samson. Ang nakapagtataka nga lang noon, bakit sa Bulacan? Samantalang doon naman sila nakatira sa amin. Kinahapunan,
narinig kong nag-uusap sina Tatay Pablo at Samson. Bago daw mamatay ang nanay ni Carlin, pinuntahan umano ni Samson ang bahay ng mga ito. Nakita niyang nakaratay umano ang nanay ni Carlin. Napakaraming pasa nito sa mukha. Sumimple kasi itong sumilip sa bintana. Tama ang hinala niya. Yun umano ang aswang, pero sa kanila na lamang daw ang detalye. Kahit papano'y reputasyon din ito ng kanilang pamilya. Lalo na ako nun. Talagang tugmang-tugma eh. Alam ko na kasi na nanay ni Carlin. Pero nalulungkot ako. Paano kung hindi na bumalik si Carlin? Yun ang katanungang bumabalot sa isipan ko nun. Ilang araw pang lumipas, bumalik si Carlin. Pero may kasama siyang isang sakto na sa edad na lalaki. Parang tiyo niya yon. Pero nakikita kong parang kamukha siya ni Carlin. Pinaghihinalaan ko pa nga noon na baka buhay pang kanyang ama. Magpaganon pa man ay masaya ako pero hindi na ako pinapansin ni Carlin. Tinatawag ko siya kapag napapadaan pero hindi niya ako nililingon. Nakasimangot ang mukha niya na para bang may atraso ako noon. Hindi naman ako makalapit noon. Aminado akong posible nga siyang magalit sa akin lalo pat maaaring alam niya kung sino ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang nanay noon. Wala namang kaalam-alam ang mga kaibigan ko. Mga kaidara na magkakalaro ko noon sa sitwasyon. Pinapansin ni Carlin ang mga kaibigan namin pero ako hindi talaga. Natanong pa nga ako kung naghiwalay ba umano kami. Napakasarap suntukin yung mga nagtanong eh. May kasama pang ngiti na parang inaasar ako. Pero hindi ko na lamang pinapansin yon. Ako noon kahit nasa sentro ng pangyaring kababalagan, gustong-gusto kong puntahan si Carlin. Hanggang sa isang araw ay hindi na ako nakapagpigil pa. Pinuntahan ko ito. Umaga yon. Nasa 10:00 kung hindi ako nagkakamali. Dire-diretso ako ng walang pangamba. Nang makarating ako sa bahay ay nakita ko si Carlin na nagbubukas ng sako ng paraffin. Sangkap ito sa kandila. Lumapit ako sa kanya noon. Alam kong nakita niya na ako napaparating. Gawa ng sumilip siya sa bintana bago pa lumabas patungo sa paggawaan ng kandila na ito. Kinamusta ko siya, pero hindi ito kaagad kumibo. Huminto lang saglit sa ginagawa tapos nagpatuloy na. Nakayuko lamang siya noon. Ang hindi ko alam ay umiiyak na pala ito. Humikbi na lamang ito bigla. Tapos, sinabi niyang sana'y mapatawad ko umano siya. Para bang napatigil ako sa paghinga noon ng saglit. Doon niya inamin na aswang ang nanay niya. At dahil dito namatay, marahil nga daw ay nahuli pero hindi niya alam kung sino ang nakapatay nun. Masakit umano sa kanya ang mawalan ng nanay. Gawa lang kahit aswang umano yon. Mabait naman ito at inirao siya sa kabila ng pagkaulila sa ama. Kapag sinusumpong umano ng pagiging aswang, ay saka lamang ito nagwawala sa sarili niya. Napamura ako nun sa isip-isip ko. Nasaktan siya. Siyempre nasaktan din ako nun. Dama ko ang paghihinagpis niya. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Kamuntikan na daw akong madali ng kanyang nanay. Mabuti na lamang at nagawa pa niyang hadlangan yon. Nung minsang nag-usap kami, papatayin daw dapat ako. Yun nga lang ay naroroon siya. Huwag mo sanang ipagsabi sa iba. Mapapatawad mo ba ako, Kiboy? Kahit ako'y napaiyak na rin nun. Tumabi sa kanya at tinakap ito. Parang sasabog ang dibdib ko noon sa kakapigil sa totoong nangyari. Walang alam si Carlin na kami ang dahilan. Awang-awa ko sa kanya. Pero ano ba ang dapat, di ba? Hindi naman pwedeng walang gawin. Kung hindi na aktuhan yon, nanay ko naman yung mamamatay, di ba?
Siguro mali lang ang hinala ko na alam niya ang katotohanan. May gusto talaga ako sa kanya noon. Sabihin niyo nang nasa murang edad pa kami noon pero alam niyo na, hanggang doon lang naman dahil nga mga bata pa kami. Doon mismo, pagkatapos kong bumitaw kay Carlene, humugot ako ng tapang tapos ay bumuntong hininga. Hindi naman pwedeng ilihim ko yun sa kanya. Inamin ko ito, na ang nanay ko ang pinunteriya at naaktuhan ng tatay ko. Pulis ang tatay ko, kaya ginawa niya lamang ang dapat gawin. Dagdag mo pa na merong tumulong. Sabi ko pa ay ako dapat ang humingi ng kapatawaran at hindi siya. Ang buong akala ko ay magagalit ito pero hindi lang. Tumango lamang ito at sinabing ganoon daw talaga ang buhay. Noon pa man ay tanggap na niya kung ano ang sasapitin ng kanyang nanay. Pero hindi lang maiiwasan umanong malungkot. Gawa ng ito ang araw-araw niyang kasama. Pero kampo ng dilim ang nanay niya at tama lang umano ang mangyari. Mabilis na pumasok sa isip ko ang isang tanong. Pagkatapos sabihin ni Carlene yon. Aswang din kaya si Carlene? Nabanggit niya na rin na kasama niya ang nanay lagi. Siyempre, anak din siya nito. Nang tanungin ko siya, Sir Seth, sinabi niyang hindi. Hindi umano siya aswang. Ang kinakain niya umano ay naiiba sa kinakain ng nanay niya. Katunayan ay hindi nga niya nakita itong nakipagsabayan sa kanya ng kain. Hinahandaan lamang siya ng natural na pagkain. Pero pangit pa rin umano ang lasa. Kasi nga walang rekado yon. Kung kaya pinadalhan na lamang siya ng tiyuhin ng pagkain. Dagdag pa niya, ang kasama niya umano ngayon sa bahay ay ang tiyuhin niya. Kambal umano ito ng kanyang ama. Kaya pala, kamukhang kamukha ito ni Carlene. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Carlene, noong nakaratay na daw ang kanyang nanay, inaabot nito ang kanyang kamay. Pero hindi hinawakan ni Carlene yon. Dahil alam niya sa sarili na ipapasa nito ang pagiging aswang. Tiniis ni Carlene hanggang sa mamatay na lamang ito. Napuruhan kasi umano ng patalimang dibdib nun. Tapos ang daming tama ng baril sa katawan. Itong mas nakakagulat. May pag-asa pa umanong gumaling ito. Pero itinago ni Carlene ang gamot niya. Biruin niyo, labag na labag pala sa kanyang pagiging aswang ng kanyang nanay. Pero mahal na mahal niya ito. Mas pinili ni Carlene ang tama kaysa mali kahit pa pamilya niya ang nalalagay sa alanganin. Isipin niyo kung gaano katotoong tao itong si Carlene. Siguro ay dahil ito sa kanyang ama nung buhay pa. Alam niyo, mas lalo akong napahanga sa kanya nun. Siya nga pala, Sir Seth. Bago ko'y binahagi yung kwentong ito, nagpaalam ako kay Carlene kung papayag ito. Pumayag naman po. Alam niyo kung bakit? Siyempre, nagkatuluyan kami. Sa aming dalawa, Sir Seth, first love never dies. Ang nangyari kasi, naging malapit kami pagkatapos nun. Hindi na ako nahihiya. Yung mga magulang ko naman ay nag-aalangan nung una pero pinaintindi ko na hindi nahawaan si Carlene. Hanggang sa lumipas sa mga taon, yung pag-iibigan naming dalawa, tumuntong na sa ikatlong level. Hindi na yung mutual lang. Niligawan ko talaga si Carlene base sa tipikal na ligaw na nakagawian. Kapos si Carlene sa buhay. Kahit may pinagkakakitaan ito, nahihirapan siyang maiahon ng sarili. Yung tiyuhin niya kasi ay may sarili ding pamilya. Pansamantalang sinamahan lamang ito para na rin hindi mapabayaan ni Carlene ang kanilang lupain. Katunayan ay sumama pa nga sa pagtira ang buong pamilya ng kanyang tiyuhin.
Kaso nang matuto ng mabuhay si Carlin ay dinadalaw-dalaw na lamang nila ito. Nakakaawa talaga. Kaya ayon, kinausap ko yung mga magulang ko na kung maaari tulungan namin si Carlin. Yung kapalit lang ng pagkamatay ng kanyang nanay. Tinanong ba naman ako ng tatay ko kung bakit ang lalim naman ng hugot ko noon. Doon ko inamin na magkasintahan kaming dalawa. Pero nasa edad 16 na taong gulang na ako noon. Ayun, tinulungan nga at doon napalapit si Carlin sa mga magulang ko. Napakabait ng tatay ko noon sa kanya. Siguro naalala nito yung pagkamatay ng nanay ni Carlin. Hanggang sa kapwa kami nakapagtapos noon ng pag-aaral. Ilang buwan pagkatapos noon ay nagpakasal kaming dalawa. Isa ito sa mga happy ending kumbaga.